ng Panginoon. Bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama po ng inyong mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umaga, espesyal nating ipinagdadasal ang lahat ng ating mga kababayan na lubog sa baha. Pagdasal natin na nawa sila ay huwag magkasakit at gabayan ng Panginoon para mahanap ang tamang solusyon sa sitwasyon nila ngayon. Ganon din ating ipagdasal ang lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB live streaming, lalo na po yung mga nasa kanilang tahanan na hindi nakapunta dito sa pambansang dambana dahil sa lakas ng ulan. Kasama nating ipinagdadasal ang lahat ng mga overseas Filipino workers, ganon din po ang mga may sakit na nasa kanilang tahanan at nakatutok sa atin. Hilingin natin sa Diyos na naway maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia at mapalakas ang ating pananampalataya anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Lalo na sa maraming beses na nawalan tayo ng pananampalataya at ng hina ang ating pag-asa sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkakulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin to sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila.
Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakaluklukang parang Diyos sa gitna ng karagatan. Bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay, kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunton ng pilak at ginto. Sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman, ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pilit mong ipinapatay sa Diyos ang sarili, ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog ka niya sa lalim na walang hanggan. Papatayit ihahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo, ay masabi mo pang ikaw ay Diyos? Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko nang sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihing, Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paano ang 1,000 ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon. Itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng poon ang kanyang bayan, siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo po lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managanap sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ng mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayong kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya tinanong nila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakaluban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung ating babasahin ang Facebook page or post sa social media, may ilang bahagi na sa Metro Manila na lubog sa baha. Yan daw pong Buendia area papuntang Makati, paglabas ng SLEX. Hindi makalabas ang mga sasakyan kahapon sa sobrang baha. Ang daming naglalabas ng kani-kanilang mga opinyon hinggil dito. Sinasabing ito ay dahil sa mga bara ng karsada, dahil sa basura. May iniuugnay pa ito sa politika dahil di umano sa pagkurakot ng pondo ng bayan na dapat sana ay sa flood control inilalagay. Marahil contributive lamang ang mga ito. Pero alam niyo, sa aking palagay, ang tunay na dahilan ay ito. Dahil ang tao ay patuloy na binabaliwala ang paglapastangan sa kalikasan. Pag nilapastangan natin ang kalikasan, talagang ang ibabalik sa atin ng kalikasan ay kung ano ang ginawa natin. Pinutol ang puno in exchange of money. Sinira ang bundok in exchange of something more material. At yan ay karanasan din natin sa ating katawan. Minsan hindi natin tanggap ang bigay na biyaya ng Diyos sa atin. Ang iba, ang ayos-ayos naman ng mukha. Hindi kontento. Patatangusin pa ang ilong. Ang ayos naman ng kulay, iinom ng pampaputi. Hindi kontento sa kalikasang ibinigay ng Diyos. Bakit? Kasi ang pagpapahalaga ay pagpapahalaga ng mundo. Tingnan ninyo ang mga madring naririto ngayon. Sa mata ng mundo, ang kanilang buhay ay kanilang sinayang. That's the standard of the world. Bakit? Marahil sa pamantayan ng mundo, wala namang saysay ang ginagawa nila. Nandun lang sa kumbento, naluhod, nagdadasal. Pero sa pamantayan ng Diyos, napakahalaga ng kanilang ginagawa
sapagkat yun ang gagawin natin sa buhay na walang hanggan. Bakit ganun ang pamantayan ng tao? Bakit ganun ang pamantayan ng mundo? Paalaala sa atin ng unang pagbasa, ang tao ay palalo, ang tao ay sakim, ang tao ay walang kakontentuhan. At pag yan ang ating naging pamantayan, gaano man kalaki ang yaman na meron tayo, hindi natin yan maa-appreciate. Because our standard or valuing is the standard of the world. Kaya nga, katulad tayo ni Pedro bilang tao, ang laking-laking pribilehiyo na naibinigay ng Diyos sa Kanya at sa mga apostol sa kanilang pagiging pinili ng Diyos. Pero anong tanong ni Pedro sa plain language o sa language natin? Ano naman ang magaganansya namin diyan? Yan tayo Kung saan tayo makikinabang at kung saan tayo gagalingin, doon tayo sumasama. To the extent that we sacrifice what is essential. Ang essential lang naman sa buhay natin ay ang Diyos, ang kapayapaan, ang pagmamahal, ang pamilya, and enough food para lang tayo mabuhay. Pero dahil sa kapalaluan ng tao, naghahangad pa siya ng labi sa kanyang pangangailangan. Yung need ay nagiging want. Kaya nga, anong epekto? Yan. Ang epekto ay ang pagkasira ng natura at kalikasan ng tao. Dahil ba sa Diyos, hindi tayo pinaparusahan ng Diyos sa nangyayari sa ating baha. Hindi tayo pinaparusahan ng Diyos dahil sa ating pagkakasakit, kundi dahil sa ating kapalaluan at dahil sa ating paglapastangan sa kalikasang bigay ng Diyos, binabawian tayo. Ibinabalik sa atin ng kalikasan kung ano ang ginawa natin sa Kanya. Wala tayo o kulang tayo sa collective consciousness na pag nagtapon ka ng basura, babarayan sa mga ilog. At aawas ang mga ilog, tayo ang gagambalain sa huli. Because we are unmindful of the very nature, beautiful nature that God has given us. Kung paano natin ito alalagaan. Ganon din sa katawan natin. Talaga namang pag tayo'y tumanda, ay lalaglag na yung ating mga balat, ang ating mga mukha. Pero gusto natin ipabanat ng ipabanat. Kaya yung ating mata na dati ay Pilipinong-Pilipino ang mukha, nagiging inchik na tayo. No? Yung ating ilong na dati ay tuwid, nagiging tabingi na. Bakit? Lahat na lang ng surgery ipinagawa natin dahil hindi tayo kontento sa ibinigay na kalikasan o natura ng Diyos sa atin. Ang tao ay palalo. Hindi siya makontento. Paalaala sa atin ng mabuting balita na ang pahalagahan natin ay yung regalong nag-iintay sa atin sa kabilang buhay. At pasalamatan natin kung anong meron bigay ang Diyos sa atin at yun ang ating pagyamanin. Huwag nating sirain ang kalikasang ibinigay sa atin ng Diyos dahil yan ay galing sa Kanya. Pag nilapastangan natin, babalikan tayo niyan. Sana maging bahagi tayo ng pagpapahalaga sa bigay na natura ng Diyos. Sana tumanim sa ating puso at isip ang katotohanang
Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang Panginoon para mabawasan ang ating kapalaluan at tayo'y tunay na makasunod at makapagpahinga sa Kanya. Pag ang Diyos ay nasa atin, araw-araw kontento tayo. Pag ang Diyos ay nasa atin, lagi tayong pahinga, lagi tayong wala nang hinahanap na iba. Yan ay kung ang pagpapahalaga natin ay ang mga makadiyos na pagpapahalaga. Tatandaan natin na tayo ay palalo. At pag hindi natin ipinasok ang Diyos sa buhay natin, masisira at mawawasak ang ating buhay. Katulad ng hindi pakikinig ng marami sa atin sa pag-iingat sa kalikasan. Kung ano ang ginagawa natin sa naturang bigay ng Diyos, yun din ang ibabalik sa atin. Dalangin natin sa pamamagitan ng Santo Padre Pio na mapahalagahan natin ang bigay na kalikasan ng Diyos at pasalamatan at ito ang pagyamanin. Maging gabay nawa natin ang Panginoon sa araw-araw nating pamumuhay upang tayong lahat ay muling makabalik sa Kanya. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa inyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat at mamahal sa'yo. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa mga kagandahang loob namin ng aming kayaan nila. Mula sa katasawang sa buwan ng aming pag-aakalak nito para magiging. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalad na paririto
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gay mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisilisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, ipag-alom mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, di manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling mag-aasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo na po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan.
Ang langis sa kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit na kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine. Sa pamagitan ninyong suporta sa ating mga gawain, ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyo magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayo makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamagitan ni Santo Padre Pio. Ikalima, sa darating na August 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ika-9 ng umaga at ika-6 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula sa ika-8 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistant, legal counseling, psychological support, family and maritime counseling, feeding program, dental services at acupuncture. Layunin natin magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sigarap na ika-8 ng umaga. Maraming salamat po mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa lubot-labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso at redyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ayun natin pahayag, kanyang pagkaling at habag. Isa po ay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya po sa panalangin. Tayo po lahat ay tumayo at gawin ang tanda na krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina sambahin ng Panginoon ang makapangyarihan Diyos. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Tayo lumapit sa ating Panginoon siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siyang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok na inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumampandi sila darantal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihan Diyos. Tayo po'y sabay-sabay ng panalangin ng awit. Ang Diyos naway magbigay makalangit na lakas. Bawat araw may nining, bugso ang hangit kidlat. Katatagan ng lupa, kalaliman ng dagat. Siyang lahat ang may gawa, kaya puso'y may galak. Ang Diyos ngayon nagdala, lakas na aking tulong. Karunungang gagabay sa aking magtatanggol. Dahil ay daraanan, bisig niya'y aking bubong. Siyang kaibigan, tunay na Panginoon. Kaya sa aking pag-ising, alay pasasalamat. Sa makapangyarihang Diyos na aking nililiyag. Sa lahat ng panahon aking ipahayag. Isang Diyos, tatlong persona, pinagmulan ng lahat. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon, at aking matututuhan. Sa iyo ang ugaling walang kapintasan. Tayo po'y magsiupo. Ang aking awitin, ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akin ako'y lalapitan? Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay di ko tutulutan. Ang sinumang taong gawain masama, di ko sasamahan. Di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban. Aking sisikapin na ang masunod ko'y ang gawaing tapat. Maging sa isipan, di ko isipin ang gawan di tumpak. Siyang naninira ng kanyang kapoy aking wawasakin. Di ko papayagan ang makapagmalaking hambog kong tumingin. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Sa aking palasyo, yaong sinungaling di ko papayagan. Sa aking harapan ang mapagkunwari di ko tutulutan. Lahat ng masama araw-araw sila'y aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ng Diyos ay palalayasin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayong magpasawalang hanggan. Amen. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon, at aking matutuhan sa iyo.
ang ugaling walang kapintasan. Panginoon, huwag mong iwaksi sa amin ang iyong habag. Napakadakila mo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Purihin at parangalan ang iyong pangalan habang panahon. Makatarungan ka at tapat sa lahat ng ginagawa mo. Matutuwid ang iyong landas, walang kinikilingan ang mga hatol mo. Talagang kami nagkasala, lumabag sa kautusan. At naghimaksik sa iyo, hindi namin ginanap ang iyong mga utos na para rin sa kabutihan naming lahat. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwid habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mong kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi, gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayong Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ay pinakaaba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-aalayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamangyan. Wala man lamang lugar na mapaghanduan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon. Nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libu-libong matataba. Tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Wala nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, huwag mong iwaksi sa amin ang iyong habag. O Diyos, aawitan kita ng isang bagong awit. Purihin ang Panginoon na aking sanggalang. Sa pahikibaka ako'y sinanay, inihanda ako upang makilaban. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin, katulad ay ulap na tangay ng hangin. Napaparam siya na tulad ng dilim. Langit mong tahanan ay iyong hubugin. Panginoon, lisanin mo't bumaba sa amin. Mga kabundukan ay iyong hipuin. Lalabas ang usok, aming mapapansin. Ang maraming kidlat ay iyong suguin. Lahat kong kaaway iyong pakalatin. Sa pagtakas nila ay iyong tudlain. Hawakan mo ako at iyong itaas. Sa kalalimang tubig ako'y iligtas. Ipagsanggalamot ng di mapahamak. Sa mga dayuhang may taglay na lakas, ubod sinungaling na walang katulad, kahit ang pangako ay sumpaing lahat. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tugtugin at aawit ako, tagumpay ng hari ay iyong kalaob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayong magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, aawitan kita ng isang bagong awit. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo,
Kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aking hibig, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Panginoon, dinggin mo ang aking hibig, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Naratnan ako ng umaga na tumatawag sa iyo. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Panginoon, dinggin mo ang aking hibig, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pupuring awit ni Zacarias. Panginoon, iligtas mo kami sa kamay ng aming mga kaaway. Tayo gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya, maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang handa ang kanyang mga daraanan, at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iligtas mo kami sa kamay ng aming mga kaaway. Sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakang magpuri sa Kanya ngayong umaga at nagpapalakas ng aming pag-asa, tayo'y manalangin. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, at Ama ni Jesus na aming manunubos, dahil sa pamamagitan niya ay napas sa amin ang karunungan at walang hanggang buhay na iyong kaloob. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Gawin kaming maging mapagkumbaba bilang pagmamahal kay Kristo, tulungan mo kaming makapaglingkod sa kapwa. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Isugo sa aming iyong lingkod ang iyong banal na Espiritong Banal. Tulutan kami maging tapat sa pagmamahalan. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Ninais mong gumawa ang tao at binigyan ng kapangyarihang pamahalaan ang sangkalupaan. Magbigay dangal nawa sa iyo ang aming mga awa at ang aming kapwang makapagpapabanal. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng biyaya, para sa ating Santo Papa Leon, 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan.
Atin pong dadasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Ama, dagdagan mo ang pananampalatayang kaloob mo sa amin, at marapating magkamit ng kaganapang makalangit ang aming pagpupuri sa iyo sa simula ng araw na ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat.